Ito ang dahilan kung bakit takot ang mga OFW mag-reply sa mga nagbe-message sa kanila, lalo na sa mga nangungumusta. Actually, hindi naman takot dahil lahat naman ng mga OFW ay masaya kapag may nakakaalala sa kanila, lalo na kung sincere naman ang pangungumusta. Ngunit paglipas ng mga panahon ay naging trend na nga na kapag may nangumusta sa isang OFW, ang kasunod na nito ay mangungutang. Actually, wala rin namang masama sa pangungutang basta may intensyong magbayad. Ngunit madalas ngang naaabuso ang mga OFW dahil kapag napagbigyan mo na, ay halos weekly or minsan ay buwan-buwan ay nagpaparamdam na sa mga OFW. Kaya karamihan din sa mga OFW ay nadadala ng tumulong or magpautang. Minsan nakakalungkot lang din, no? May mga family member tayo or mga kaibigan na matagal nating hindi nakita. Sabihin natin 10, 20, or 30 years. Tapos pag nagkita kayo, dahil nagkita kayo sa Facebook lang, usually ganyan naman, diba? Tapos kukumustahin mo siya, ang sagot sa'yo, eto, mahirap pa rin. Buti ka pa, balita ko, mayaman ka na, maganda na yung buhay mo. Hindi ka na ma-reach. Bakit may mga ganong sinasabi, 'di ba? Parang ano naman kung mahirap ka, may masama ba kung mahirap ka? And kung sasabihan mo man ako na mabuti ka pa, maganda na yung buhay mo, sabihin mo naman yun with sincerity, at sabihin mo rin yun na parang hindi mo ako kinukutya. Ganun ba yung tawag doon? Parang hindi ko rin naman kasalanan kung nag-improve yung buhay ko. 'Di ba dapat naman ganon? 10, 20 years from now, dapat iba na yung status ng buhay mo. Maganda kung nag-improve or gumanti yung buhay mo, dapat naman talaga ganon, 'di ba? Huwag kang mag-stay kung ano yung status ng buhay mo ngayon. Kung mahirap ka ngayon, improve mo. 5, 10 years baka maiba, 'di ba? Kanya-kanya naman tayo ng kapalaran eh. Hindi masama kung mahirap ka, walang masama doon. And also, kapag nanghingi ka, isang beses lang. Hindi yung every month gusto mo susuportahan ka. Hindi nahingi yan. Sustento na yung hinihingi mo. At ba't ka naman hihingi ng sustento sa kaibigan mo na nasa Amerika, na ang tagal mo namang hindi kinumusta, or kung family member mo man yan, wag ganon. Kapag nabigyan ka 1, 2 beses, okay na yon. Hindi yung every month, wala kang ganito, ganyan. Lagi mong sasabihin sa kanya dahil sa tingin mo, nakakaluwag siya. Hindi maganda yon. Stop it. Minsan nagiging cause pa yun ng pag-aaway ng mag-asawa kasi yung family member mo hindi kanya matiis, 'di ba? Tapos may guilt trip ka lagi. Kawawa naman siya. Alam mo, hindi laging ganyan. Hindi laging maganda yung buhay dito sa Amerika. Well, maganda in a way, but then yung extra la laging maibibigay sa iyo. Mali mo, hindi lang ikaw ang binibigyan, may mga kapatid, may mga pinsan, may mga tiyahe, may mga lola, lahat naman yan humihingi. Akala mo ikaw lang? So bakit parang pag ako yung nagsabi na wala akong pera, bakit parang ayaw nyong maniwala? Dahil ba nagtatrabaho ako? Dahil ba kumakain pa rin ako? Dahil ba may sasakyan pa rin ako? Alam nyo, minsan sinasabi yan, diba? O, pahiram naman ng pera, pahingi naman ako ng pera. Tapos ang sagot sa'yo, walang pera. Wala akong pera. Hindi ibig sabihin nun na wala silang pera, wala silang cash. Ibig lang sabihin nun, wala silang ipapautang sa'yo. Kasya lang yung pera. Do the math. Ganun lang yun. Nakakatawa man ang topic na ito, pero guys, reality ito. At baka nga ma-offend pa ang iba. Kaya sa mga nasa Pilipinas, kapag nahindian kayo o hindi kayo pinautang ng isang OFW, ay huwag sanang sasama ang loob ninyo. Dahil may kanya-kanya tayong problema at kanya-kanya tayong responsibilidad at pinagkakagastusan. Hindi yung kapag may problema sa Pilipinas ay parang may emergency fund kayo pinatago sa mga OFW, na kapag may lumapit kayo, ang gusto nyo ay meron na agad-agad. At hindi rin ibig sabihin na sinabi ng OFW na wala silang pera, ay talagang wala. Meron lang silang pinaglalaanan at wala silang ekstrang pera para ipampautang.